Bonjour! So ayan, Friday na naman, Shabbat day ng mga J. So inutusan nga ako ni Madam na lutuan ko sila. Dahil nga busy siya, yan gumagawa na ako ng buba. Hindi nga pwedeng mawala to sa menu nila Madam tuwing Biyernes. Kaya kahit hindi ako inuutosan ni Madam, gumagawa na ako agad para pagdating niya, nakagayat na yung kanyang mga legumes. Legumes is gulay dito sa French. Madali nga lang tandaan yung mga rekado nitong buba. Yan, bawang, red pepper, kamatis, at isang sili. Nagkataon lang na naubusan ako ng sili. So ayan, maganda dito sa kila Madam kasi nga hindi sila gumagamit ng mga gagayat-gayatin pa na bawang. Yung onion nila nakapak na rin. So hindi sumasakit ang mata ni person. Pag nga nag-aromatic na siya, ay ilalagay na natin ang mga ginayat-gayat natin na gulay. So, yan. Ganyan nga lang kadali yung buba. At yan, mekos-mekos na natin mga insan. Dati nilalagyan ng concentrated tomat, pero ngayon hindi na. So, habang iga nga yan, ay naglagay muna ako ng mantika dahil ako ay magbe-bake ng inasal. Piling nga ni Madam ay ako nang bahala sa lahat. So, malaki ang tiwala niya sa akin. After ko nga mailagay yung mga chicken leg, ay nilalagyan ko ito ng pesto paste. So ayan, tinikman ko yan. Masarap din pala pag may pesto paste. Nilagyan ko rin yan ng asin and oregano. Mula nga nung nakita ko to sa ating pina-follow na kabayan dito sa France, ay ginagaya ko na rin siya dahil nga nakakapagbigay ito ng lasa. Lagay din ako ng konting toyo at lemon juice. Kung ano na nga lang yung mga nilalagay ko dyan na alam kong makakadagdag lasa. At later, lalagyan ko siya ng asukal. Nilagyan ko rin yan ng paprika. Yan. Tansya lang tayo guys. At ayan, nilalagyan ko na siya ng asukal. Napansin ko nga sila Madam, lagi silang may asukal pampabalance. At yan, nilagyan ko rin ng garlic. At imimekos-mekos na natin ulit para kumapit sa manok yung mga ingredients natin nilagay. Kung nang makalimutan, naglagay din ako dyan ng barbecue sauce para naman lasang-lasa ang pagiging barbecue niya. Pag nga tayo ay nagluluto dito kila Amo, ay tansya-tansya lang. Dahil nga, yan din si Madam magluto. Kaya ginagaya ko lang. So, ang kinakalabasan naman, kahit papano, ay masarap. Charing! Oo, promise, masarap daw kasi lagi silang tuwang-tuwa sa mga niluluto ko. Hindi ko nga rin alam dahil sabi ng asawa ko pangit daw ang lasa ng luto ko kaya nga hindi ko siya pinagluluto. Charot. Kaya pag nagrereklamo siya pag di ko siya pinagluluto, sinasabi ko lagi na, bakit? Sabi mo pangit ang lasa? Chuchu. Charot lang mga guys. Bilin nga rin ni Madam na lagyan ko ng pomme de terre. Ang pomme de terre nga pala ay patatas dito sa Paris. Voila! Ready to go! Sasalang na natin siya sa oven. Dito nga pala guys, meron dalawang klase ng oven. Jay, ang amo mo, dalawa ang kanilang kusina. Yung isa ay para sa meat at yung isa naman ay para sa milk. So, dapat hindi mo sila pagsasamahin dahil iyon ay interdit. Ang interdit ay prohibited or forbidden sa kanila. It's not kosher kung tawagin. Don't worry guys, dahil sa una lang kayo malilito pag naging Jay ang amo mo. So ayan, naglagay na nga pala ako ng mantika, nahuli na ang voice over ko. Dahil magsusutay ako ng kanilang imitation shrimp. Oo, imitation dahil bawal sa kanila kumain ng shrimp kung di ako nagkakamali. Never pa talaga silang kumain ng mga seafood dito. Kung meron man ay mga imitation lang. Pero kumakain sila ng mga isda. Pero hindi nga lang yung mga seafood like mga crab, shrimp, octopus, pusit, mga ganun. Dalawang klase nga rin pala ang mga uri ng J. Isang manyak o hindi manyak na bastos, manyak sa linis at meron naman kabaligtaran nito. At ito ang aking mga amo. Na hindi masyadong manyak. Hindi nga pala ako stress sa kanila dahil malaki na ang alaga ko at hindi pa sila nangingilam sa kahit anong gawin ko sa bahay nila. Yan, isusutay ko lang yan with onion. At voila, sibung! Sid naman tayo sa next na pinapaluto ni Madam, ang fried chicken o free poulet. Tama ba? Ito ang aking lutuan. Yan guys, maraming mantika. Yan, magsiseparate lang tayo ng egg yolk dahil gagamitin natin yung pampakapit sa breadcrumbs ng chicken. Ganyan lang kasimple yan guys. Yan nga, nagkakamali pa ako sa aking ginagawa. Tignan mo. Pwede namang ulitin. Bawat pagkakamali ay pwede natin gawin ng tama. After ko nga magkakuha ng egg yolk, ayan ang chicken nila Madam. Nung tinanggal ko nga pala ay signature yan ng licensed butcher sa kanilang binilhan dahil hindi sila pwedeng kumain na hindi license ang humiwa. O diba? Ang daming charot-charot. Sana may natututunan kayo sa aking simpleng vlog guys. Kung kayo ay mag-aamo ng J. So, simple lang nga pala ang aking rekado. Breadcrumbs lang, itlog, salt, at pampalasa. So, ayan, ilalagay ko na sa mantika. Lasang KFC nga yan guys. Hindi ako nagbibiro dahil tinikman ko na. At ang alaga ko nga pala habang niluluto ko ay kuha ng kuha. Magsisaing na tayo at ito ang gagamitin kong saingan. Kaso nga lang nung binubuksan ko sira na. Hindi ko pa alam na sira kaya ginagamit ko pa. Lalagyan mo lang yan ng tubig tapos huhugasan mo. Tapos lalagyan mo rin ng tubig ng kalahati. Lalagyan mo ng bigas after mo hugasan yung bigas. Lalagyan mo naman ng mantika. Oo, hindi ka karaniwang ng pagsisaing katulad sa ating mga Pilipino kung paano sila
saing. After nga nyan guys, dito ko na malalaman na sira na pala yung machine ni madam. So, lulutuin ko na lang siya ng mano-mano. Yan, sira na nga. Hindi ko na nga nang i-record at natapos na. At isa pa sa mga hala ko dahil kailangan palang hugasan ng kanin dito. Pero ngayon, sanay na. Hilip ko nga rin pala yung niluluto ko. At voila! Napakasarap na. Kung naaamin nyo lang guys. So, nagpaluto ng itlog ang aking alaga dahil nagugutom na naman siya. Dahil yan, matatapos ng aking vlog. Thank you for watching guys. Awa, bizu. Happy Friday, happy weekend. Bon weekend everyone. Awa.